Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na paranormal expert? Sila raw ang mga taong may kakayahang makakita, makarinig, at makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sila ang kinukonsulta kapag may bahay na pinaniniwalaang may multo, kapag may presensya na hindi maipaliwanag, o kapag may espiritong ayaw tumigil sa pagdalaw. May dala silang mga kagamitan, camera, recorder, at kung ano-ano pang aparatos para patunayan na totoo ang kababalaghan. Pero sa likod ng kanilang mga salita at kasuotan, hindi lahat ay tunay. May mga nagsasabing may iilang gumagawa lamang ng palabas. Mga peking paranormal expert na handang mag-imbento ng kwento para lang pagkakitaan ang takot ng iba. Ang mas nakakatakot, paano kung isa sa kanila ang makasalamuha mo? At sa halip na sagipin ka mula sa mga multo, ay siya mismo ang magdala sa iyo sa mas malalim na dilim. Magandang gabi, Miss Eleven. Huwag niyo na lang banggitin ang pangalan ko. Siguro may ilan sa mga nakikinig ngayon ang nakakakilala sa akin. Ako yung tipong tinatawag kapag may mumuraw sa bahay o may kakaibang ingay na naririnig sa gabi. Oo, kilala ako noon bilang isang paranormal expert. Pero ngayong gabi, aamin na ako sa katotohanan. Hindi talaga ako eksperto. Isa lang akong manloloko. At baka iniisip niyo ngayon, ano naman kung nanloko ka dati? Pero ang hindi alam ng iba, ang tagal ko nang pinagbabayaran yung ginawa ko. Kasi ngayon, ako na yung mismong nilalapitan at sinusundan ng mga kaluluwa. At sa totoo lang, hindi na ako makawala. Ganito nagsimula yan. Taong 2012, tambay lang ko noon sa Dumaguete. Walang stable na trabaho. Wala ring direksyon sa buhay. Ang tatay ko, mangingisda, at ang nanay ko, tindera ng asin sa palengke. Mahilig lang akong manood ng mga video sa YouTube tungkol sa multo, exorcism, at kung ano-anong paranormal shows. Sa hirap ng buhay namin noon, naghahanap ako ng paraan kung paano magkakapera. Hanggang sa naisip ko, bakit di ko sila gayahin? Yung mga napapanood ko sa mga paranormal videos. Kung kaya nilang kumita sa ganun, kaya ko rin. Nagsimula ako sa maliliit na kwento-kwento. Kapag may kapitbahay na nagsasabing may naririnig silang kalabog, pupunta ako dala-dala yung flashlight ko at radyo na luma. Papakinggan ko yung static at sasabihin ko, narinig mo yun? Boses ng kaluluwa yan. Siyempre, wala naman talagang naririnig. Ako mismo ang nagdadagdag ng sound o kaya nag-a-acting para maniwala sila. Hanggang sa nakasanayan ko na. Naging sobrang dali ko lang silang paniwalain. At hindi ko makakaila, malaki ang kinikita ko. May mga pamilya na nagbibigay ng 5,000, 10,000, minsan pa nga may umabot ng 30,000. Basta mapaniwala ko sila na may ritual na kailangang gawin.
Ang dami kong napaniwala. Mga pamilya na natatakot kasi may kumakalabog sa bubong nila. Mga nanay na nag-aalala kasi may anak silang nakakarinig ng iyak sa gabi. Mga tatay na desperado kasi pakiramdam nila may sumusunod sa kanila sa trabaho tuwing aalis sila sa bahay. At alam niyo ba kung ano ang ginagamit kong tactics? Laging may bata. Laging may batang multo. Kasi yon ang madaling paniwalaan. Pag sinabi mong may bata na ganito at ganyan, madaling umabot sa puso ng tao. At ewan ko ba kung bakit. Pero halos lahat ng nilapitan ko, yon ang binabanggit ko. May batang naligaw, may batang nalunod, may batang natrap sa bahay nila. Yon at yon ang kwento ko. Pero dumating yung araw na bumaliktad ang lahat. May tumawag sa akin isang gabi. Sabi nila may bago silang bahay sa may tabing dagat ng Sibulan. Medyo luma raw yung bahay at may mga nangyayaring hindi nila maipaliwanag. Pagdating ko doon, normal na bahay lang. Medyo luma nga. Medyo amoy alat kasi malapit sa dagat. Nagsimula na akong mag-acting. Inilabas ko yung radyo at sinabi ko may batang babae raw na nalunod at ngayon ay nandoon sa bahay. Habang nasa isip ko, madaling pera na naman to. Habang nagkukunwari akong nakikipag-usap sa radyo, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Yung static na madalas kong ginagamit para manakot, may sumingit na boses. At hindi ako yun. Mahina lang nung una, parang batang humihikbi. Tapos lumakas ng lumakas, hanggang marinig na rin ng mga may-ari ng bahay. Lumingon sila sa akin, takot na takot. At ako naman, wala akong masabi. Hindi ko mapaliwanag kung saan nanggaling yung boses ng bata. Medyo kinakabahan ako pero hindi ko pinahalata sa kanila. Sinakyan ko na lang ang takot at bilib nila sa akin. Marami pa akong naging racket. Meron pa nga akong mga naging guesting sa telebisyon. Sa paglipas ng panahon, umangat ang pamumuhay namin. Kasama ng mga magulang ko at mga kapatid, ay namuhay kami ng mas maayos ng malayo kumpara sa dati. Onti-onti na din akong nakilala sa Pilipinas. Sigurado ako na merong kahit isa sa mga listeners mo, Miss 11, ang napanood na ako sa TV. Habang umaangat ang estado namin sa buhay, doon na nagsimula yung mga gabi na hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, naririnig ko yung iyak ng bata. Minsan parang may kumakalabit sa paa ko habang natutulog. Minsan naman, pag naglalakad ako sa kalsada, bigla na lang may boses ng bata na humuhuni ng kanta. At isang gabi, habang nagse-set up ako ng gamit ko para sa panibagong client, may nakita ako. Sa gilid ng mata ko, may nakatayo. Bata. Basa ang buhok, puti ka ng damit, at nakatitig lang sa akin. Paglingon ko, wala na siya. Pero naiwan ang sahig na basa. Parang may tumutulong tubig. Ang pinakamatindi, isang gabi sa mismong bahay ko, bigla na lang bumukas yung TV ng mag-isa. Static.
Yung radyo kong ginagamit sa panloloko noon, biglang nag-on at umandar ng hindi nakasaksak. At mula sa radyo, malinaw kong narinig, "Magaling kang magpanggap, kuya." Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Wala akong mapagkwentuhan noon kasi nga wala namang may alam na kasinungalingan lahat ng mga sinasabi ko sa kanila. Pero hindi doon natapos. Sa salamin ng kwarto ko, may dumaan. Bata ulit. Tumigil siya, tumingin diretso sa akin, at bigla na lang sumigaw ng napakalakas. Biglang nabalot ng usok at hamog ang kwarto ko. Doon ko napagtanto, lahat ng mga kwento ng batang multo na gawa-gawa ko parang nagsama-sama at bumalik sa akin. Sinubukan kong alamin kung bakit sila nagpaparamdam at nagpapakita. Kung ano ba ang kailangan nila. Wala pa din akong nakukuhang sagot. Pero sa palagay ko ay ako naman ang pinaglalaroan nila ngayon. Katulad ng ginagawa ko noon sa mga kliyente ko. Simula noon, hindi na ako tumanggap ng kliyente. Tinapong ko na lahat ng gamit ko. Yung radyo, yung luma kong kamera, pati mga dasal-dasalan na props ko lang naman dati. Pero kahit wala na yun, hindi pa rin sila umalis. Minsan, habang nagsusulat ako ng sulat na tulad nito, may nararamdaman akong yakap na nanggagaling sa likod ko. Minsan, biglang may mabibigat na hininga sa tenga ko. At sa panaginip ko, palagi kong nakikita ang mga batang nalunod, natrap, at naiwan. Lahat sila nakatingin sa akin, galit na galit. Kaya ito ang dahilan kung bakit ako nagsusulat ngayon. Hindi para kaawaan niyo ako, hindi rin para magmukha akong biktima. Gusto ko lang magbigay ng babala. Minsan, mas nakakatakot pa ang tao kesa sa multo. Oo, niloko ko sila noon. Pero wag na wag niyong iisipin na dahil peke ang mga paranormal expert na gaya ko, peke na rin ang mga multo. Dahil ako mismo, naunang manloko, ngayon ang pinahihirapan ng mga multo. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano makakawala. Ako ang dating paranormal expert. At ito ang tunay na kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.